Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga ka-same like-minded, mga kapatid at apprentices na nanonood ngayon dito sa aking sharing or vlog pagdating nga dito sa Jesus My Autobiography. So yung last vlog ko ay tungkol sa 6 foundations po ng spirituality. Kamusta? At ano po ang masasabi niyo doon? Pero ganun pa man, ang magiging topic pala natin for today ay tungkol po sa the homecoming. Ito po, no? Ayan, homecoming. Chapter 6 na po. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Kaya tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, my name is Rudy Glaserna. Ako po ay sobrang nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsusubaybay po dito nga sa ginagawa nating episodes pagdating sa Jesus My Autobiography na book. At yun, ang magiging topic na po natin ay tungkol po sa the homecoming. Kaya ano kaya ulit ang sasabihin ni Jesus Christ dito? Ako po ay na-excite din na i-share sa inyo kung anong magiging kwento niya pagdating dito. Okay? So yan, ganun po, babasahin ko muli, inipapaliwanag ko po sa inyo kung ano ang nabasa ko dito base sa kaya kong maipaliwanag or sa level na maintindihan po ng lahat. Alright? We were nearing our home again. The ship's captain, whom I had spent a couple of days with talking about what I had learned and what had transpired on my excursion, was a most agreeable companion. So, yung captain po na nakausap niya mga ilang araw, kumaga ang sarap usap daw sa kanya kasi nga most agreeable companion. Alam mo, may kausap ka na halos lagi nag-a-agree siya sa mga sinasabi mo kasi oo. Yun yung sinasabing may pagka-same like-minded eh. Alam mo yung habang kinikwento mo or may kinikwento ka sa isang tao, nabivisualize niya rin kung ano yung sinasabi mo. And then mag-agree siya, nai-imagine niya. So medyo challenging kasi magkwento ng something sa ibang tao kapag sabihin natin, alam mo yung parang hindi niya ma-visualize, hindi niya mag-gets. Yun po ang ibig sabihin nun. We were as if never parted, and the 3-day journey back to the port town near my place of residence was one of a great joy of communication. Yan. So parang hindi sila nagkalayo. Kahit sa 3 days lang silang nagkausap. Kasi gano'n naman yan eh. Alam mo yung tipong kahit 3 years or 4 years or 5 years ago, sabihin natin ito, nanonood kayo ngayon dito. Tapos yung mga tinuturuan ko, ginagabayan ko, mga apprentices ko po, o nagpapagabay o humihingi ng sa akin, answers sa mga questions about sa buhay at kung sino man. Alam mo yung pag nagkita tayo, tapos, pag-iisipin mo yung past natin, sabi natin, parang kailan lang yung 5 years na yun ah. Let's say, this year is 2025, di ba? And then, nagkita tayo noong 2028. Sabi natin, parang kailan lang, no? Nanonood ka lang dito sa vlog ko. Tapos, nagtitraining tayo, nag-ask ng question. Tapos, ito, nagkita na tayo in person. Yan. So, parang, alam mo yun, pag nag-usap tayo, ang habang usapan, parang magkakilala na talaga tayo. Yan. Anyway, so yan. We continued to discuss what I had learned about the mind and discipline and what they can achieve. So yan, diniscuss niya yung tungkol sa kung ano mga natutunan niya pagdating sa isipan, sa disiplina, at kung ano ang kaya mong ma-achieve. I learned a lot more about him and his journeys through the world, and as I had been on some excursions myself, I truly appreciated his long travels to organize his sources and supplies of goods and services. So, siyempre, nag-explain din pala yung friend niya pagdating sa mga journeys na ginawa niya, at marami din siyang natutunan, lalo na doon sa sobrang na-appreciate ni Jesus Christ yung long travels para ma-organize at makakuha siya ng mga sources ng supplies pagdating sa goods and services. There were long and difficult arrangement to make in those days. There were no telephones. People had to travel to various locations and develop relationship with others they could trust, for there was much money involved in these transactions.
Ayun, so noong unang panahon kasi, napakahirap po mag-arrange o makipag-deal o makipag-usap nung panahon na yon dahil wala namang telepono eh. Walang cellphone, walang gento, social media. Kaya pag nagtatravel ang isang tao sa iba't ibang klaseng lokasyon, kailangan nila mag-develop ng relationship sa mga tao na kung saan magtitiwala sa iyo. Which is true, for there was much money involved in this transaction. Yeah, kasi siyempre marami nga namang perang involved dun sa bawat transaction na gagawin mo in this business. The highways that were the lines along which goods traveled were dangerous and often raided by marauding, villains, and thieves. Yung sinasabing highways noon ay napakadelikado kasi maraming mga, alam mo yung mga magnanakaw at kung ano-ano pa na i-raid yung bawat travel ng mga nagnenegosyo. Siguro kung nanonood kayo ng mga, I don't know if you're aware from, kasi nakakita ko kasi lagi ito sa mga anime na pinapanood ko na kapag ang trabaho nila ay isang adventurer and then meron silang parang kailangang i-secure na isang delivery from this to other part and then biglang may darating ng mga thieves, ganyan, so poprotektahan nila. So, ibig sabihin itong mga napapanood ko, o kahit mukhang cartoons lang siya, ay nung unang panahon pala, totoo pala talaga. Nangyayari siya. It was interesting to me after having traveled the distance that I had and having visited the places that I had, and I had much deeper admiration for his work. I did not see him as some playboy who merely liked to ride a boat. So yan, na-admire niya yung trabaho ng friend niya ito. Sobrang nagustuhan niya talaga kung paano siya rin nagsumikap. At saka hindi niya nakikita itong friend niya as playboy ano, na kumbaga mahilig lang sumakay sa barko, sa boat. I had come to understanding of his deep and committed relationship to his work. So may mga ganong tao po talaga na pag kinausap mo, makikita mo yung talagang dedikasyon niya. Walang paliko-liko, yun at yun talagang ang gagawin. Kasi gustong-gusto niya talaga yung mga ganong klaseng bagay. When I alighted in the port town that I had visited many times as a young man, I was very, very happy and at the same time, nervous to be home. So, alighted. Kumbaga, di ko alam kung naranasan nyo kasi sumakay ng barko. Back then kasi nung mga 90s, 1996 hanggang 1999, 2000 ba? 2001, 2002, 2003, mga ganyan eh. 2004. Yeah, naalala ko kasi ng mga panahon na ganyan, kapag kami pumupunta ng Manila, sasakay po kami ng barko. At ang barko po namin sinasakyan lagi noon ay yung tinatawag na Mary the Queen. Hindi ko alam kung naranasan niyo yung magbarko. Many times po talaga yan. Kasama ko si lolo at lolo, ganyan. So, siyempre, from province, di ba? Tapos, kung pupunta ka sa Manila, bibisita kami doon nga sa bahay ng tita ko, makikita ko yung mga pinsan ko. Yung maaninagan mo na, yan na, ang dami ng liwanag. Ibig sabihin na sa Manila ka na. Siyempre, masaya ka na. Pag pauwi na naman ang probinsya, ano yun? Siyempre, laging ang dating doon, mga alas 10 na ng umaga talaga kita mo. So, pagdating doon, makikita mo, ayan na, puro bundok na, napapagod, medyo nalulungkot ka na kasi naalala mo na sa city ka, maraming liwanag. Ayun. So, yung parang itong sinasabi ni Jesus Christ, nakaka-relate din ako kasi naranasan ko rin talaga magbarko. Ayan. Hindi ko alam kung sino-sino nakaranas din ng magbarko. Pero kung many times po, for so many years, lagi po kami nagbabarko. Ilang beses na ako nahilo sa barko, ilang beses na ako kinakabahan sa barko. Kasi ngayon gumagano, lalo't pag malakas yung alon. Nakakahilo. Pero nakatulong sa akin yung hilo na yun kasi nung time nung lumindol sa Japan, nung 2011, nandun pa kasi ako noon eh. Yung first na pinakamalakas na lindol sa Japan tapos yung tsunami, nandun kasi ako noon. So nung lumilindol na ng todo, sabi ko, teka, parang nasa barko lang pala ako nito. Yun yung nasa isip ko. Kasi, pero nanginginig lahat. Gumagano lahat yan. Kumbaga nag-enjoy lang ako that time. Then, pumupunta lang ako sa labas. Talagang wala akong nakitang, nasa Tokyo kasi ako that time eh. Yung gumagano lahat. Kita mo gumaganyan. Pero walang nasisira. Ang galing nga eh. Ang galing nung time na yun. Nasa Tokyo ako. Ayos pati yung bahay sa bahay. Kasi laglagan lang yung mga frames na nakasabit na display ni mama. Tapos yung tubig sa aquarium, natapon lang. Ganun lang. Pero major damage. Wala. Yan. Kahit 3-4 times na nanginginig. Ayan. Anyway,
Kumbaga, in-explain ko lang sa inyo na naging advantage sa akin yung pagsakay lagi ng barko. Dahil nung lumindol, inisip ko lang siya na para akong nasa barko. Okay? So yun, sabi niya masayang-masaya nga siya, at the same time, kinakabahan siya. Alright? So, kinakabahan siya. You can imagine that with no communications, no letters, no telephone calls, my mind wished to make up a story about what might have transpired and what my reception would be like. So yan, binabanggit niya dito na imaginein mo na umalis ka sa isang lugar, sa bayan nyo, na walang communication. Wala man lang letter na magsusulat, ay, kamusta ka na? Naranasan niyo pa ba yun? Ako naranasan ko yun. Nakaka-receive po ako ng mga letters. Hanggang ngayon, pwede pa rin naman siyang gawin, pero napakabira na lang po ng mga taong gumagawa ng gano'n. Wala rin tayong telephone calls. Noon, no, wala masyado. Hindi uso yun. Tapos, iniisip ni Jesus Christ na parang mag-make up na lang siya ng story na magta-transfer na sa mga reception would be like. Kung sino man yung mga, siguro makakausap niya and so forth o makikita niya. But because of my lessons, because I learned so much about disciplining the mind, I could recognize a story developing a quickly stop it, quickly prevent it from causing me any anxiety or fear. I agree to this. I also experienced that. Noong dati kasi, pag every time ako ay pumupunta sa isang lugar, di ba, may mga magulang tayo, tapos for sure pag may ginawa kasing kalokohan, for sure, pagbalik mo sa bahay, pag tinanong nasaan ka, anong ginawa mo, at hindi mo na-train ang mind mo. Let's say, hindi ka nagbasa ng book, hindi ka nakikinig ng audio, you never meditate, you never learn about yourself, hindi mo mas kinilala ang sarili mo, for sure gagawa ka ng alibay. Lahat na lang ng alibay, lahat na lang ng excuses gagawin mo para lang hindi ka mapagalitan at hindi ka mapahiya. It's like you always want to save your face. May mga times pa nga na pag tinatanong ka ng magulang, ikaw pang galit. Para hindi ka napagalitan. Di ba yun? Siguro nakaka-relate ang iba dyan. Di ba? Mga ganyang bagay, syempre, mga ganito, yung pinapaliwanag dito, sobra akong nakaka-relate kasi talaga nangyari sa akin. I don't know kung nangyari din sa inyo yan. Yung ganon. Pero, umpisa, nung ito nga, de-develop na ako, meron pa ako at some point, may ting pa sa akin na nag-trigger yung past ko na may pagkaganon. Pero, pag nag-trigger siya, kailangan kong mag-pay attention and then gagawan ko siya ng solusyon para matanggal yung root cause o yung ugat ng ba't may ganun pa ako. Kasi pag ikaw ay nagbabago na sa sarili mo, magmumukha kasi minsan parang nagiging okay lang lahat. Pero, deep inside you, meron diyang iba pang programming na natutulog. Na out of nowhere, na akala mo okay ka na, tapos biglang lumabas sa surface, yun sabihin mo, may ginto pa pala akong ugali. Yun, that's a good thing. Kasi, maayos mo na siya. Mas aware ka na. Nakikita mo na kasi kung ano ang nasa isip mo, at sa sarili mo, at sa mga paligid mo. Right? So, ibig sabihin nun, may mga bagay kasi minsan na pag ikaw may ginawa, tapos biglang tinanong ka na medyo nagpanic yung isipan mo, hindi mo alam kung paano mo ipapaliwanag na mas maayos kasi hindi na na-develop. Nauna yung fear, nauna yung anxiety, na mas-stutter ka tuloy. Parang lahat na ng alibay sasabihin mo. Yung mga tao naman na sobrang galing, hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. O sumaring nasanay na sila dati pa na ang lakas gumawa nung sagot, sumasagot agad nang walang isip-isip, napaka-unconscious competent nila, pero ang sagot nila, medyo baliktad, medyo alanganin. So, may mga ganong klaseng tao naman. So, mapapansin nyo yan, may mga ganyang tao. Natakang-taka ka, parang hindi na sila nag-iisip. Sagot agad. Pero, ang sagot niya parang ang galing, tapos mababara ka. And then, siyempre, since ikaw ay nag-training sa mga gento, sa mga pinapaliwanag ko sa inyo, mapapatamimik ka at mapapatahimik ka kasi, teka, parang ano to? Anong sinasabi niya? Kasi magre-retrigger sa iyo yung puso mo yung feeling mo Kahit minsan kasi nababara ka, o sabihin natin, pinapaliwanag ka sa kanya, tapos nakakasagot agad siya, may feeling ka na parang, hindi parang, pinipigilan ka kaagad niya sa pwede mo pang itanong sa kanya. So gusto niyang magbigay sa iyo nung answer na close-ended. Ibig sabihin, tuldok, walang question sa dulo, hindi ka na makakapag-ask pa. So may mga ganong klaseng way pa po.
kung paano tayo magkipag-communicate sa mga tao. Pero since tayo po ay ganito, kumbaga ako po kasi is always po nasa influencing lang po. Wala po ko sa persuasion. Ang influence po kasi is influensyahan ko kayo with open-ended question. Ibig sabihin, pag ako ay nakipag-usap, I always ask na mayroong parang question na open. Na it's up to you, you're going to answer it or not, if you're going to share it or not, ganun po. Yung persuasion kasi, yun yung tipong close-ended question na pag nag-ask ako sa'yo, gagamitin ko lahat ng magagandang words. Like for example, I giving all your my privilege, my time just for you, kasi binibigyan ko ng halagang time po, tapos sasabihin mo sa akin, hindi ka makikipag-usap, hindi ka makipag-meet. Sayang. There's no choice. You're never gonna see this. I mean, there's no opportunity as this again. Ganun. Yun yung mga tipong marketing style na ipe-persuade ka. Pag na-persuade ka, ibig sabihin, napa-oo ka lang without your consent. Without thinking deeply or feeling kung talaga bang okay sa yun or hindi. Anyway, yun na nga. Basically, doon na po nagtatapos yung topic natin for today. Medyo mabilis lang, no? Ang homecoming. Ang next po na magiging topic po ay tungkol na po dito. A quick lesson, train your mind. Ayun, maganda to. Ayan. Kaya po, abangan nyo po ang next vlog po na ipapaliwanag ko sa inyo. So, habang wala pa, naghihintay pa po kayo ng next content na ilalagay ko, mas maigi na panoorin nyo rin po ulit, pakinggan nyo muli, or di kaya panoorin nyo muli yung 6 foundation ng spirituality, or di kaya yung iba ko pang mga content vlogs na makakatulong po na mas mag-improve po ang inyong sarili. So, once again, my name is Rudy Claserna. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi, and God bless us all wherever we are. Thank you. Thank you. Thank you po. Love is like the morning sun, shining bright on everyone. Magnetic hearts will intertwine. You touch yourself to close my